Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Oras 36 na minuto, makalipas po ang alas 9:30 ng umaga. Good morning, good morning, good morning Southern Luzon. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Abay, Tuesday na po ulit. At 19 na po sa buwan ho ng Disyembre. 12-19 na. Ano ba yun? Sa bago? Mamayang tayaan, Jun. Ha? Mamayang tayaan. Tayaan na yan. 12-19. At ayan, Jun, napahiya naman ako, 9:36. Medyo na-late tayo. Ilang tulog na lamang po, o 6 na araw na lang po, to be exact, ay may pinakahihintay na nating paggunita sa pagsilang ng ating si Niño Jesus. Ayan. So, Pasko na, Pasko na. Good morning po sa mga nakatutok sa ating pagpasada ngayong umaga. Good morning, good morning. At muli na naman pong arangkada ang inyong biyaheng Kapitolyo para muling maghatid ng mga balita, impormasyon at napapanahong talakayan. At ayan, June, sa bayan din po tayong napapakinggan sa ating dalawang radio station sa Batangas. Dito nga po sa Air 1, 91.9 FM at siyempre, at loud and clear din tayong napapakinggan sa TriCab 102.3 FM, Infinite Radio, dyan po sa lungsod ng Lipa. So, dahil sabi nga natin magpapasko na, ngayon lang nag-sink in sa akin, Miss Jen, na parang ito na yata yung para sa taong 2023, ito na yung huling Tuesday natin. Tuesday edition natin. Bagamat hanggang Friday, siyempre, ang ating biyaheng Kapitolyo. At June, masaya tayo sa Friday kasi lahat yata tayong anchor ay uupo. Oo, at magkakaroon tayo ng Shelley, magkakaroon tayo? May paraffol ka. May paraffol tayo na GCash. Ayan. So sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan, ng ating pong Governor Hermelando Dodo Mandanas, kami po ang inyong biyaheng in tandem ngayong araw. Muli, ito po si June Magnaye. At sa ngalan po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Miss Jenny Asilo Aguilera. At syempre, ito pa rin po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Halina po at sumakay tayo sa ating biyaheng Kapitolyo. So muli sa pagsisimula po ng ating pagtatanghal, muli po nating pasalamatan ng ating amang lumikha. So samahan niyo po kami para sa ating panalangin ngayong umaga. O Diyos amang makapangyarihan, lubos kang aming pinagpupuri. Ikaw ang aming buhay at ilaw. Nagpapasalamat kami para sa mga biyayang aming tinatanggap. Hinihiling namin sa iyong patnubay at gabay, pagkalooban mo po kami ng karunungan at lakas. Sa aming mga pagtuklas at paglalakbay, ituro niyo po sa amin ang tamang landas. Panginoon, patawarin mo po ang aming mga kasalanan at tulungan kaming magbigay ng kapatawaran sa iba. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa mga oras ng pagsubok, kami yakapin mong lubos. Naway aming dalhin ang kapayapaan at pagmamahal sa aming puso at sa aming mga kilos. Ituring mo po kami ng mga instrumento ng iyong kalooban at ilapit kami sa iyo sa aming buhay na ito. Ito'y aming idinaraos na may pag-asa
Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, kami muling nagpapasalamat. Amen. Amen. Amen, Jun. So, tuloy-tuloy ang ating pagtatanghal, alas 9:40. Nasa na? Siyempre, batiin natin ng magandang umaga ang ating, muli ang ating Governor Dodo Mandanas at good morning din sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Raceles. Magandang umaga po. Sa ating Chief of Staff and Provincial Information Officer, Mama Bel Bihasa, magandang umaga po. At siyempre, ang ating good Vice Governor Mark Leviste at sa ating mga iginagalang na board member. Yan, si Vice Gov ay magbe-birthday, June. Oo. Sa Kapaskuhan. Sa Kapaskuhan. Parang may ka-birthday din siya sa 25. Binanggit niya kahapon. Hindi ko na matandaan. Ganyan talaga pag naalala ko may binati siya ka-birthday niya, pero hindi ko rin maalala kung sino. Pangalan, oo. Good morning din sa ating mga kasamahan dito sa Provincial Information Office, sa lahat po ng kawani ng pamahalaang panlalawigan. Magandang umaga sa inyo. At syempre, June, kung nabati mo ang ating mga kasamahan, batiin din natin ang Chatting Tuesday Patroller. Yan. Good morning, Vinson. Oo, wala kang microphone. Yan, good morning po Ma'am Jen and good morning po Sir June at Merry Christmas na po agad sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon sa ating biyaheng Kapitolyo via Facebook, dito po sa ating official page na Batangas PIO. Siyempre po, una ay pagbati ng good morning kay John Lindon Aguda, yan, at kay Julius de la Cruz. Kasama rin po natin sa ating pagbiyahe ngayong araw na ito, si Tita Nitz Lapa, maging si si Ate Lina Lynn Cruz Ebora, good morning sa'yo. Kay Ate Marife Panopio Tumambing, kay Kuya Mon Carag, yan, kay Tita Shirley Balmes. Kasama rin po natin ang Tita Ella Kayabat, ang Tita Ate Lota Lailo, yan, kasama rin natin si Ate Cheryl May Makuha Halili, kay Ornald Tabares Jr. Andyan din po si Johnson Silva Olimba, siyempre si Moto Kicks, Francis Mila, at sa lahat po ng nasa biyahe papunta sa kanilang mga trabaho or school, ingat-ingat po tayong lahat at Merry Christmas ulit. Yun, ikaw bumati ng Merry Christmas pero wala ka pang papasko ha. Iniintay ko tayo dyan. Ano pa lang po, waiting pa sa parcel, sir. So, Miss Jen, pagbigyan mo na ako. Magpapasalamat lang ako kay Tita Paulette. Tita Paulette, thank you. Ito yung ginawa ko, baka sakaling may susunod. Meron din ako niyan, June. Nasa baba. Maraming salamat kay Tita Paulette. At saka sa lahat, June. Sa lahat ng mga nagbigay ng gift, maraming salamat. Oo. At alam kong si Binson, meron din yan. Yes naman, sir. Hoy, para sa ilang buwan naman ng mga paalala, dahil sabi nga natin, ilang tulog na nga lang po ang at Kapaskuhan, ay ramdam na po natin ang lamig ng Pasko, lalo na ho yung ating mga walang napatingin ako yung mga walang jowa, lalong malamig ang Pasko, Miss Jen. June, bakit ba ito ay napatapat sa akin? Oh. At pabagbagong klima, init, ambon at usong-uso sa panahon ngayon ng influenza, sipon, ubo at trangkaso. Ayan, galing tayo sa trangkaso at medyo may konti pang singap. Pati ako, Miss Jen. Tama, Miss Jen. Ayon ho sa datos ng DOH at as of December 2, abay nasa 193,000 na raw po ang naitalang nagkaroon ng influenza o yung trangkaso. At yan, katumbas ng June ng 33% na pagtaas ng record nitong nakaraang taon. Yan, taas. Bukod po diyan, andiyan pa rin po si COVID. Sa tala po ng DOH noong nakaraang linggo, ay nasa 389 na kaso ang nadadagdag araw-araw. Bagamat isa po sa dapat nating ipagpasalamat, ay mga mild o simpleng trangkaso na raw po ang karamihan sa nagkakaroon nito. Kaya po, iba yung pag-iingat pa rin po, lalo sa mga matataong lugar, Jun. Ang dami kong vitamins. Oo, dahil Christmas rush na ngayon. Oo, so kabi-kabila ang party. At pwede pa rin, Jun, naman na naka-face mask sa karamihan ng mga tao. Oo, pinapayo po natin yon. So, alas 9:44, kung payo ho natin sa kalusugan, mamaya ho sa ating pagbabalik, ay hihingi rin naman tayo ng payo sa ating kapulisan sapagkat pag ganito hong mga panahon, ay uso-uso ang manlalabas. Naku, June. Bukod dyan, yung ating trapiko, talaga namang tayo inabot ng traffic, lalo na pagpapunta dyan sa... So, naalala ko kasi yung ating kasama sa opisina na dumating dito umiiyak galing sa biyahe. Nadukutan. So may mga modus-modus. Mamaya sa atin pagbabalik, tayo ho ay hihingi ng payo at tips sa ating mga kapulisan. Ano ba yung mga nag-level up yung ating mga mga malalabas? Anong mga presensya lang meron diyan? Kanya-kanya mga mga style,
So wala hong maglilipat ng himpilan, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas po ang ilang mga paalala. Ngayong panahon ng Pasko, isang pagbati mula sa ating pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas. Magandang buhay at maligayang at mapagpalang panahon. Tayo ngayon ay pumapasok na naman sa panahon ng Pasko at bagong taon. The lighting of the province of Batangas really is not only a symbol but a motivation and inspiration na bubuhay sa damdamin ng bawat isa sa atin na walang maiiwanan, nananatiling magiting, lalo na ang mga Pilipinong Batanggenyo. At ito'y pagpapatuloy natin, sama-sama, nagkakaisa. Maligayang Pasko at tunay na bago at mapagpalang buhay sa ating mga Pilipinong Batanggenyo at sa lahat nating mga kababayan. Kamakailan lang naranasan ng ilan ang mag-isa, kanya-kanyang pagdiriwang sa kanya-kanyang pamilya. Ngayon, may pagkakataong magkakatipon na handang manumbalik, sabik na maranasan ng pagsasamang muli. Halika na, nakakahinga na, magdiwang na, nang may makakasalamuha at makakasama na, makakaasa na, ang lahat ligtas, maligaya pa ang Christmas. Booster after magbabakuna, palaging magmask sa mga gala, buksan ang bintana upang dumalo yung malamig na simoy ng hangin ng Kapaskuhan. Iyong magugustuhan, galiing ang kamay hugasan nang maiwasan ang sakit, bawasan ang magkadikit-dikit at iwasan ang magpaputok upang pamilya ay ligtas. Maraming pang ingay na patok, kaya tuloy-tuloy na ang sayang na mismo, kumpleto at ligtas, sama-sama sa Pasko. Halika na, nakakahinga na, magdiwang na, nang may makakasalamuha at makakasama na, makakaasa na, ang lahat ligtas, maligaya pa ang Christmas. Halika na, nakakahinga na, magdiwang na, nang may makakasalamuha. Halika na, nakakahinga na, magdiwang na, nang may makakasalamuha at makakasama na, makakaasa na, ang lahat ligtas, maligaya pa ang Christmas. Ligtas Christmas sa healthy Pilipinas. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo, Philippine Standard Time. Ganap na pong 48 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. At tulad ho ng nabanggit natin kanina, para ho magbigay ng mga paalala sa atin ngayong panahon ho ng Kapaskuhan, ngayong holiday season, ay napaunlakan ho tayo ng Public Information Officer ng Batangas Provincial Police Office, si Police Major Dave Alex Mercado. Magandang umaga, sir. Good morning po, sir, at good morning din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang Biyaheng Kapitolyo po. Miss Jen, tayo'y nagpapasalamat agad-agad na tayo ay napaunlakan ng ating PIO, ng ating counterpart. Kahit busy-busy siya ngayon. At kahit dadalawang linggo pa siya ngayon talaga. 2 linggo pa lang ho. Bagong-bago ang ating Public Information Officer po ng ating kapulisan dito po sa ating lalawigan. At napakabata pa niya, June. Oo, batang-bata. Halos parang 2 taon yata ang... So, sir, katulad ng nabanggit natin kanina, ngayon ho yung panahon ng Kapaskuhan, parang medyo dumarami ang nababalita natin na paglalabas nga naman lalabas. Ngayon holiday season, sir, may mga naobserbahan tayo na pagtaas
sa bilang ho ng mga kaso ng nakawan, snatching, hold up, pandurukot, at maging yung mga budol-budol o scam ho dito sa ating lalawigan? Meron po ba tayo mga datos nito? Yes, sir. Actually, sa mga incident po natin, especially for robbery and theft, comparing po last month to this month, I'm proud to say na bumababa po ito. Ang robbery po natin, comparing last month na naging 6, ngayon po 3 na lang. Then, yung theft po natin na 28, naging 8 na lang po. So, pababa po siya yung ating... So, sa halip na, kumbaga, yung sabi ko nga, na parang may mga nababalita ako, pababa. Yes, sir. Pababa po, sir. Yan ay dahil nga po sa pinaiigting po nating mga deployment natin, lalo na po sa mga matataong lugar na kung saan dyan po pumapasok yung mga mambubudol, mga salisi, yan po, yung mga snatching. Kaya napakahalaga po ng ating police presence o police visibility sa isang lugar na matatao. So, June, nabanggit na nga niya na andyan yung police visibility, kaya nga nababawasan pala naman. May mga ibang particular activity pa po ba tayo na ginagawa ngayon para mas tuloy-tuloy yung pagbawas? Yes, ma'am. Actually, pina-implement po natin yung 90% deployment at 10% administrative duty. Dito po sa buong bayan buong lalawigan po ng Batangas. Dito po sa 90% duty, ang pinaka-idea po nito ay kung saan may deploy sa lahat po ng lugar na mararaming tao. Lalo na po ngayon at may mga simbang gabi. Lalo na din po ang mga mall natin kasi puro puntahan na po ng mga bibili o mga magkakamag-anak sa mall. With due respect, sir, sa inyong datos, pero baka naman meron tayong mga kababayan, isang particular na pangyayari sa lungsod ng Lipa, meron akong kapatid doon na yung bahay niya ilang taon nang walang nakatira. So yung katapat niya, bahay din ng kapatid ko na siyang nagme-maintain ko, baga parang isang kali lang ang pagitan. Napasok nung para mga 3 weeks ago. Wala namang makukuhang mga gamit doon talaga at gawa na palibas ilang taon na dispatch na nung kapatid ko. Ang nadali mga alak siguro, kailangan mo yun. Lahat ng alak doon sa kanyang counter talagang inubos. Hindi ko alam kung bagamat 3 linggo na mga pangyayaring yun major, hindi ko alam kung may hangover pa o lasing pa yung yung namasok na yun. Anyway, sabi ko nga sa kapatid ko, magkaroon siya ng pag-uulat sa barangay para maiulat din sa kapulisan, bagamat hindi niya nagawa. Baka mayroong mga ganong mga pangyayari. Pero katulad na nabanggit natin kanina, baka pwedeng ibahagi nyo yung mga napapaulat sa ating mga kapulisan na yung mga karaniwang modus ng ating mga mandurukot. Pag sinabing mandurukot, may mga style sila ngayon na may mga kasamahan na manlilito. So ano yung mga karaniwang mga modus, mandurukot, magnanakaw at maging yung mga scammer at yung mga kung tawagin natin ay pagka may mga okasyon, yung mga salisigan? Yes, sir. Tama po yan. At lalo na po sa panahon ngayon, marami po talaga mga pagsamantalang loob na gagawa po ng ganyan. Ang isang example nga po dyan, sinasabi po natin na matataong lugar. For example na lang po sa tindahan po ng cellphone shop na kung saan hindi na 7 yung papasok, 1 lang ang bibili. Makikita din po natin sa ibang Facebook videos na meron din laptop at the spot kinukuha po yan. Ngayon po, ang isang paalala lang po natin, hindi lang po ito dun sa mga tao na namimili o hindi lang po ito para sa mga lumalabas. Pati din po gayon din sa ating mga may tindahan. Lagi po nating titignan yung mga pumapasok sa ating store para kung sila po ba ay totoong bibili o hindi. Kung sa matataong lugar naman po, hanggat maaari ay wag na po tayo magsusuot ng mga gamit na kakuha-kuha o yung pwede na o mabilis madukot. Hindi ko alam kung si Miss Jen ay napasok sa palengke. Pero kasi nung isang araw na sa palengke kami, magkasunod kami ni Commander, siya nasa unahan. Sanay na siya na yung bag, ewan ko lang nga, yung ating mga kababayan dyan,
bukas si bag, nasa likod pa. Kaya lagi kong ilang beses kong tinuturo ang bag mo nasa likuran. Pag ako'y napalayo, yari yung cellphone mo, yung pera mo na nasa likod. Kaya Jun, ibig sabihin, may obligasyon din yung mga tao dahil syempre kaakit-akit yung nakikitang bukas yung bag mo at isa pa po, isang payo pa, yung mga alahas. Huwag nang isuot sa matataong lugar. Yun. So, hindi ko alam kung nabalitaan mo rin, parang 2 days ago, tama, yung scam naman na kunwari ay nagbebenta rin ng mga alak sa yung mga suspects nag-check-in sa isang hotel at yung kanilang transaksyon na biktima pagdating doon hinold up ay MMDA fighter pala yung lalaki. So anyway, may mga ganung scam major at yung mga tawag dito, yung mga bukod pa diyan, yung mga salisi. Yes, sir. May mga ganyan po, sir, na modus na nagsasalisi, sir, sila. Ngayon, sir, ang mga ganyan, paalala na rin po sa ating mga tagapakinig. Tingnan po natin maigi. Tama po yung sabi ni Miss Jen. Nasa tao din po o nasa sarili po natin kung tayo po ba ay magiging biktima. Kung di po tayo magiging maingat, tulad din po yung sinabi ninyo, ang bag ay nasa likod. Talaga kung binibigyan ho ng oportunidad. Nang aakit? Opo, nang aakit. Yan. So, marami rin sa atin, sir, ay magbabakasyon. Pupunta sa mga kamag-anak, walang mga maiiwan sa bahay. Ano ba ang ating mga pwedeng ipayo sa kanila? Yes, sir. At yan po ay napaka-given sa atin at mang pinakapayo po ng ang inyong kapulisan dito sa bayan ng Batangas. Ay siguraduhin po natin yung mahahalaga po nating gamit, mga alahas at napaka-importante po ay itago po natin o kung kaya pong dalhin ay dalhin na. Nang sa ganun ay hindi po din maging tawag dito, hindi din po maging prone. Yan. Although ina-assure naman po ng mga kapulisan dito po sa lalawigan ng Batangas na sisiguraduhin po nila na mapagilyan itong mga katulad po ng akyat bahay. Ano po? At sisiguraduhin po nila kasi 24/7 po ang ating mga pulis na nag-iikot sa mga subdivision, sa mga iskinita po na makikita po ninyo. Sir, gusto ko lang po idagdag dito sa ating pagbiyahe. Minsan po sa mga stoplight, nakatigil tayo. So, meron din mga nangangatok, di po ba? Mga nanghihingi-hingi. Ito po ba, minsan kasi, ang Pilipino maawain talaga. Nag-aabot sa mga ganyan. Ito po ba ay advisable? Ano pong maipayo ninyo na dapat pambigyan o dapat, kasi minsan kawatan eh. Opo. Ma'am, for me, as my own opinion, ay bigyan na lang po natin ng pagkain. Okay po. Kesa po bigyan po natin ng pera. Iba po kasi pag binibigyan po natin ng pera, iba din po pag binibigyan natin ng pagkain. Kasi pag pera po, makakatulong nga po ito, pero hindi rin po natin alam kung saan po ito nila dadalhin. Pero yung pagkain ay sigurado po, kakainin nila. Binigyan ako ng idea ni sir. Pagka lahat ng mga ngatok at pupunta sa amin, bibigyan ko ng pagkain. Ewan ko kung baka sa isang taon medyo mabawasan na yan. Pagka nakakatatlong bahay na siya ng kinakainan. Anyway, nabanggit ni Miss Jen yung pangatok. Sir, meron din mga ilang kaso ako narinig na yung mga survey at saka lalo't yung mga taga Bureau of Fire ICA na natitingnan yung kanilang gas stove, yung ng mga LPG. May mga report ba tayong ganyan, sir? Actually, kami po sa bahay ay isa din po napuntahan ng ganyang kuhan. Ang gawin po natin ay tignan po natin yung kaukulang papeles. Ano po, wag po natin papapasukin agad-agad sa ating bahay para makapag-inspect po nung magbebenta po ng fire regulator. Yung po ang sinasabi nila. Tignan po natin kung ito po ay dumaan sa barangay. I-check po natin din kung sa Bureau of Fire ay meron po talaga silang permit. At the same time, tingnan po natin yung legitimacy o lehitimo po ba yung kanilang mga dokumento. Pwede po natin ito i-counter check kasi may mga hotline naman po yung mga iba-ibang ahensya. At the same time,
ay tingnan din po natin kung sila ay nakasuot ng ID na karapat-dapat po doon sa inaalok nila. At yun, sabi mo nga, kanina, 6 na araw na lang, Pasko na. Pero after ng Pasko, sasalubungin naman natin ng bagong taon. So, napakahalaga po na may paalala tayo sa ating mga kababayan, pagiging ligtas dito sa traditional na paggamit ng ating mga paputok, sir. Yes, ma'am. Tama po yan. Ilang araw na lang din po ay sasalubungin na po natin ang bagong taon. Ano po? Ang isang paalala lang din po sa ating mga kababayan ay hanggat maaari po ay wag na po tayong gumamit ng mga illegal na paputok, lalo na po kung makakaperwisyo pa po tayo. Ano po? Pwede po nating salubungin ang bagong taon ng mapayapa at ligtas nang wala pong nasasaktan. Oo, parang may mga LGUs tayo na mga nagpapatupad ng kung saan lang po pwedeng magpaputok. Pero kahapon, Miss Jen, nabalita rin natin na 2 LGU sa buong Pilipinas yung nagkaroon ng resolusyon o ng pagban sa paputok. Basta pumuputok, lahat ng pumuputok bawal. Davao City at Quezon City. So hopefully, mayroong pang mga LGUs, lalo tigit dito sa ating lalawigan, na talagang magbawal, talaga naman nakakapinsala, lalo tigit, sir, dadaan yung Pasko, bagong taon na yan, maya't maya may mga inuman. So, baka mamaya mga nagpapaputok, may mga inom, para mabawasan kung hindi man talagang maiwasan na meron tayong mga insidente na ganyan. Yes, sir. Hindi po talaga maiiwasan yan, pero po, nung ako po ay bilang hepe po ng isang bayan, ang naging programa ko po dito ay yung ating best practice, yung ating Balik Armas program. Total, mag-gun ban pa rin naman po. At mas maigi po na isurrender na lang po natin yung ating baril for safekeeping sa pinakamalapit po natin na istasyon. No po? At the same time, kung tayo po ay magkakainuman, kung hanggat maaari po, hanggang 10:00 kasi curfew na rin po yung iba. At minsan nagbibidyoke pa po yan. Medyo nakakabulahaw din po yan sa ating mga kapitbahay. At yung alak po sana para po sa ating mga babae ay sa tiyan na lamang. Wag na po minsan sa ulo, ay talaga naman iba ho ang nangyayari pagkatapos ng inuman. Nabanggit niyo, sir, na kayo naging hepe ng isang bayan. Dito rin ho sa Batangas? Opo, dito rin. Saan pong bayan, sir? Bayan po ng Alitagtag. Sa bayan ng Alitagtag. Si Sir. Sir, baka may mga gusto po kayong bigyan daan dito sa ating programa, mga pasasalamat do sa mga counterpart ninyo o yung mga katulong na ahensya at panawagan sa ating mga kababayan sa patuloy na pagpapanatili ho ng ating kaayusan, kapayapaan dito sa ating lalawigan. Yes po, at gusto ko lang din po magpasalamat po na ay sa inyo po, syempre, sa pag-imbita po dito sa programang ito. Napakalaking tulong po ito na maipaabot sa ating mga kababayan yung mga programa o kaya reminders, lalo na po darating itong Pasko at Bagong Taon. Ano po, para naman po sa ating mga tagapakinig ay makiisa po tayo sa pagdaraos ng Pasko at Bagong Taon na mapayapa at matiwasay nang walang kahalong kaguluhan po. Ayan, at sir, kung sakali naman pong merong sumbong o reklamo ang ating mga kababayan, saan po sila pwede magparating ng mensahe at saan ang pwedeng makipag-ugnayan? Lalo tigit, Miss Jen, at siyempre, ang misa kasi takot, irereklamo niya kapitbahay. Naku, yun si Gayon, nagpaputok ng baril. O si Gayon. So, siyempre, gusto rin nilang maitago yung kanilang identity. So, paano sila magpapaabot ng reklamo? Saan sila pwede makipag-ugnayan? Yan po, sir, at pwede po tayo makapag-ugnayan sa ating pinakamalapit na istasyon. Although, sabihin na po natin natatakot, pwede po kayong dumulong mismo dito sa aming opisina, dito po sa Batangas Police Provincial Office. Ano po, gayon din, hindi po namin inilalabas ang mga identity kung sino po ang nagbibigay ng informasyon o sumbong. Ano po, siyempre, para din po maprotektahan din natin yung nagsusumbong. Yun po. Sir, baka may mga gusto kayong batiin kay PD. Baka may mga yung inyong mga loved ones dyan. Ngayong magpapasko, may mga gusto kayong batiin, pasalamatan. Nasa inyo po ang pagkakataon, sir?
Yes po. Ang una po nating gustong pasalamatan, syempre po ang poong May Kapal. At the same time po ang ating Chief PNP, same ang ating Regional Director at syempre po ang ating Provincial Director. Salamat po. Then sa ating po, para po sa lahat ay pinapasalamatan ko po ang buong mamamayan po ng lalawigan ng Batangas. At alam ko po nakikiisa sila para po maging mapanatili at maging mapayapa ang lalawigan ng Batangas. So, Jun, ang gusto kong hingin kay Sir, sana baka mabigyan tayo ng mga hotline, mai-post natin sa ating Batangas PIO, bago sila kahit email sa atin. Opo, aming ipapa-flash po sa inyong screen. Para kung sakaling in case ng emergency, meron silang agad na nakahandang numero na, teka, may post ang Batangas PIO kung saan ako pwede ipopost natin doon. Saka, Sir, baka po meron tayong mga activities o mga announcement, pwede po namin i-cater yan at pwede po nating i-post sa Batangas PIO. Yes, ma'am. Ibibigyan po namin kayo ng kopya per station at provincial office. Maraming salamat po. Iniintay kong batiin ni Sir yung kanyang mahal sa buhay. Baka mamaya mapanood yun. Sabihin niyo mula ako binate. Nanonood po sila actually. So, Sir, muli ang amin hong pasasalamat at katulad na sabi ni Miss Jen, bukas ho ang aming tanggapan. Bukas ho ang biyaheng Kapitolyo sa anumang gusto nyong ipahatid sa ating mga kababayan, lalo't higit sa pagpapanatili po ng kaayusan, kapayapaan sa ating lalawigan. Thank you, Sir, at maraming salamat din po sa programang ito upang maipahatid din po namin sa mamamayan ng lalawigan ng Batangas ang aming mga programa. Ano po? So, ang ating pong Public Information Officer ng Batangas Provincial Police Office, ang ating si Police Major Dave Alex Mercado. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo, makalipas po ang ilang mga paalala. Love, love, love! Ito po ang inyong lingkod, Mark Leviste. Ngayon Pasko at sa darating na bagong taon, pahalagaan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. God is love and love is all that matters. We cannot have peace without love. We cannot have joy without love. We cannot have hope without love. Love is all we need, and God is all we need. May the Lord God bless you, and have a Merry Christmas and a Happy New Year. Muli, ito si Mark Leviste. Love, love, love! Mga kababayan, inaanyayahan po namin kayo sa January 6 sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas upang manood ng Basketball for a Good Cause para sa pag-aaral ng mga seminaristang oblato. Artista laban sa artistahin. Game 1, OSJMS Alumni versus OSJMS Seminarians. Game 2, Celebrity. Mark Heras, Matt Evans, Jason Abalos, at ang ating pinakamamahal na Vice Governor Mark Leviste laban sa mga pari. Ito po ay sa January 6 sa FPJ Arena. Ang pagbubukas po ng gate ay 1 p.m. Ang ticket po ay available sa Oblates of St. Joseph Minor Seminary sa San Jose, Batangas. Kami po ay pupunta ng Padre Garcia sa December 18 sa Municipal Hall, 9 a.m. to 11 a.m. para magbenta ng ticket. Ganon din po sa FPJ Arena sa December 26, 9 a.m. to 11 a.m. Ang mga ticket po ay nagkakahalaga ng 150, 300, 500, at 1,000 para sa VIP. Nawa po sana, mga kababayan, suportahan nyo ang Basketball for a Good Cause, artista laban sa artistahin. Ako po, si Reverend Father Nino Randolph R. Subiaco, OSJ, ng Oblates of St. Joseph, dito sa San Jose, Batangas, Seminaryo Minor. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!
Muling nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras, abay, 10:10 na. Alas 10:10 at good morning kay at happy birthday kay Maylin Aquino, ang may bahay ng may-ari ng masarap na lomi diyan sa Bapos. Oo, happy birthday at Sarap Masarap ang Bapos. Oo. Kasama ko sa bonsai yung si Arvin Aquino, yung may-ari ng Bapos. Belated happy birthday kay Bukal Fred Corona. Yes. Happy birthday po. At para ho sa ilang mga aktibidad ng inyong Kapitolyo nito hong mga nakalipas na ilang araw, isinagawa po ng ating pamahalaang panlalawigan ang ika-25th Gawad Parangal ng Huwarang Pamilyang Batanggenyo noong nakaraang Huwebes, ika-14 ho ng Disyembre sa 7 Cardals Event Center dito po sa lungsod ng Batangas. Sa pangunguna po ng Search Committee ng Huwarang Pamilya, katuwang ang Board of Directors at Officers ng Pamilyang Huwaran sa Lalawigan ng Batangas Incorporated, Department of Education Batangas Province at Provincial Social Welfare Development Office, binibigyan ng pagkilala ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang mga natatanging pamilya na nagpakita ho ng magandang ehemplo sa komunidad para tularan at maging inspirasyon ng mga susunod na henerasyon ng mga Batanggenyo. Kasabay po ng programa, nanumpa rin po ang bagong set of Board of Directors ng nasabing samahan. Nagbahagi naman ho ng mensahe sina Attorney Pebelin Carion ng DSWD 4A bilang resource speaker sa naturang programa. At siyempre, ang ating Vice Governor Mark Leviste at ang 5th District Senior Board Member Claudette Ambida Alday. At yan, kinabukasan, araw ng Biyernes, muli pong nagkaloob ng financial assistance ang pamahalaang panglalawigan ng Batangas sa, paano ito galugin, 783 ng mga benepisyaryo ng assistance to individuals in crisis situation na ginanap sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone dito po sa Batangas. Inabot po na may kabuoang 5,502,500 pesos ang halaga ng naipamahagi mula sa pondo ng pamahalaang panlalawigan sa pangangasiwa na rin ng Provincial Social Welfare Development Office. Siyempre, ito'y pinangunahan ng ating head ng PSWDO, Ginang Florita G. La Chica. At dito ay nakasama rin si Governor Dodo Mandanas, sina 5th District Senior Board Member Claudette Ambida, 4th District Board Member JP Gossos at Liano Vice Mayor Ronen Libiste. At sa iba pang pong mga aktibidad, nagsimula naman po kinagabihan noong ika-15 ng Disyembre 2023 ang pagdaraos ng tradisyonal na simbang gabi. Kaugnay po nito, isang banal na misa po ang isinagawa sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound bilang tampok o pangunahing aktibidad para sa Paskuhan sa Kapitolyo 2023 na hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sa nasabing misa, personal pong pinangunahan ni Governor Hermelando Mandanas ang pagisindi ng una at ikalawang kandila na kumakatawan o sumisimbolo sa ikalawang linggo ng Adbyento. Matapos po ang isinagawang banal na misa bilang simula ng simbang gabi, ay ginanap po ang isang dog trick show na pinangunahan ng Office of the Provincial Veterinarian. Ang naturang programa na dinaluhan ng ilang pet owners sa lalawigan ay bahagi pa rin na nakalinang aktibidad ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa Paskuhan sa Kapitolyo ngayong 2023. So, dog trick show yun, Bison? Yes, sir. Ba't di ka sumali? Busy po ako that time. Nasa technical yan, nung time na yon. Hindi ka sumali. Hindi, Siblo pala. Hindi ikaw. Siblo, sir. Hindi ako Siblo. Siblo. Sorry naman. Nakala ko pwede ka ron eh. So, samantala, pinangunahan naman po ng tanggapan ng ating Vice Governor at ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas nung ikalawang araw ng banal na misa. Kinabukasan po yan o yung araw ng Sabado bilang tampok o pangunahing aktibidad para sa Paskuhan nga sa Kapitolyo 2023 na hatid ho ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sa ikalawang araw nga po ng simbang gabi, pinagdiwang ho yung ikatlong linggo ng Adbyento kung saan sinindihan ni PACD Department Head Vinda Mendoza ang kandilang kulay rosas. Ang ikatlong kandila ho ng Adbyento ay sumisimbolo sa kagalakan at kaligayahan sa pagkasabik sa pagdating po ng ating Panginoon. At yan, June, siyempre matapos ang
isinagawang banal na misa. Ginanap naman ang nung gabing yun ang kauna-unahang choral competition na pinangunahan siyempre ng PACD. Ang naturang programa ay nilahukan ng 6 na grupo upang magpamalas ng kanilang husay at galing sa kompetisyon. At siyempre June, itinanghal na kauna-unahang kampyon ng Pastoral Guenyo, a Christmas Caroling 2023 Choral Competition ang De La Salle Lipa Voices. Siyempre, at ikalawang pwesto ang University of Batangas Main Campus at ang Lyceum of the Philippines Vocal Harmonics bilang ikatlong pwesto. Ang gagaling, June. Ang gagaling ng mga ito. Hindi ko siya napanood. Pero lalo na yung De La Salle, magaling talaga. Ayan. Tumanggap naman ang 75,000 pesos cash. Siyempre, ang De La Salle, 50,000 pesos ang UB at second placer ay 30,000 pesos ng Lyceum University Batangas. Yan. Pero kung isinali yung ating dating binuong choir dito, palagay mo pang ilang peso tayo doon? Pang ilang pwesto tayo? Ay, hahako tayo ng pwesto. Hindi, sigurado magkakapwesto tayo. Oo, June, hanga ako sa inyo noon. But, hindi ba kasali ka doon? Kasali din naman. At yan, kaugnay nga po niyan, patuloy pa rin po ang pag-aanyaya sa lahat na makiisa sa Simbang Gabi 2023 din po sa Kapitolyo tuwing 5:30 ng hapon sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, lungsod ng Batangas. Maaari ring ma-enjoy pagkatapos ng misa ang pailaw sa loob ng Kapitolyo, ang immersive experience ng Verde Island Passage sa Provincial Tourism Office, food park at iba pang mga inihandang aktibidad at programa ng pamahalaang panlalawigan kung saan kabilang ang ilang mga performances, contest at film showing. June, napakaganda naman ang ating mga simbang gabi dito dahil talagang puno yung dream zone natin. So, yung mga sumisimba, nakikita nila yung mga pailaw natin dito sa paligid. So, baka yung mga nandidiyan sa paligid-lipod ho ng ating Kapitolyo, hindi alam ha. Meron ho tayong simbang gabi diniho sa loob ng Kapitolyo. At June, maaliwalas sa dream zone. Yan. Ang hindi ko pa napupuntahan talaga yung sa Paitikaw na yung Verde Island Passage. Sasamahan kita. Sa pagsisimula ho ng panibagong isang linggong paglilingkod, muli hong nagbigay pugay sa bandila ng Pilipinas ang mga kawani ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas kahapon na pinangunahan po ng ating tanggapan ng ating provincial governor. Sa lingguhang pagtitipon na ginanap po sa Regina Mandanas Memorial Dream Zone, nagpaabot po ng kanilang mensahe at pagbati sa mga opisyal at kawani ng Kapitolyo sina Vice Governor Mark Leviste at 5th District Senior Board Member Maria Claudette Ambida Alday. At kahapon din po, araw ng Lunes, December 18, ipinamahagi ang insentibo at training allowance sa mga manlalaro at atleta ng lalawigan ng Batangas. Ito ay pinangunahan ng Provincial School Board and Secretariat sa pagpagtulungan po sa Department of Education, Batangas Province. At samantala, patuloy pa rin ang educational assistance distribution sa mga scholar ng Kapitolyo para sa first semester academic year 2023-2024. At kahapon nga po ay umabot ng 4,771 na mga mag-aaralan na bigyan ng tulong pang edukasyon at ito'y umabot ng 20 million pesos na kabuuang halaga. Ang pamamahagi ginanap dito nga sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone dito po sa Kapitolyo. Ayan. So, marami nagtatanong sa atin, bakit daw yung mga... Oo, hindi ko masagot yun. Pero hindi, kasi sabi naman na yung, kasi napag-ugnayan na rin ako, meron din naman akong pamangkin na hindi pa nakakakuha. Yes. Pinipilit po ng ating pamahalaang palalawigan na maibigay lahat. Bagamat talaga kung hindi ho, kita naman ninyo, inaabot tayo ng gabi. So, intay-intay lang po kayo at yung mga hindi pa nakatanggap, baka naman ho kayo na mga susunod. Hindi ko kasi masagot yung isa-isang nagtatanong sa akin kasi napakahirap naman talagang maghanap. So, lahat po na nag-submit at walang naging problema ang inyong mga requirements, lahat po ay makakatanggap. Ayan. Paintay-intay lang po ng text ng Scholarship Division. Alas 10:19, siguro isingitan natin ang ating mga balita para sa araw na ito ng Tuesday. Ika-19 sa buwan ho ng Disyembre. Mula sa bulwagang pambalita ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang inyong mga maiinit at napapanahong mga pagbabalita.
Nagpaalala kahapon ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers hinggil po sa ipinaiiral na pay rules para sa darating na December 26 na deklarado bilang special non-working holiday. Base sa Labor Advisory, patutupad ang no work, no pay sa nasabing araw, maliban na lamang kung ang kumpanya ay may polisiya o collective bargaining agreement o CBA na nagbibigay ng sahod para sa nasabing araw. Ang empleyado na magtatrabaho sa special non-working day ay babayaran naman ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod sa unang 8 oras ng kanyang trabaho. Ang empleyado na nag-overtime ay makatatanggap ng karagdagang 30% pa rin ng kanyang orasang kita sa nasabing araw. Para sa mga empleyado na magtatrabaho sa special non-working day na natapat nga sa araw ng kanyang pahinga, dapat silang bayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang sahod sa unang 8 oras. Ang mga mag-overtime ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita para sa nasabing araw. Kaugnay nito, pinayuhan ho ng DOLE ang mga manggagawa na kung may karagdagang katanungan sa wastong pagbabayad ng sahod, ay tumawag ho anumang oras o araw sa DOLE Hotline 1349. At yan, nakapag-secure na ng LTO na humigit kumulang sa ilang milyon? 4 na milyong plastic card. Kaya tuluyan ang titigil ang pagbibigay ng papel ng driver's license. Naku po. Only in the Philippines. Ayan. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, ito'y dahil sa iaakyat ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals ang induction order na inisyu ng Quezon City Court sa natitirang 3.3 million na plastic cards na nabili sa unang bahagi ng taon. Ang nakuhang cards ay sapat na upang matugunan ang backlog sa mga lisensya. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na ginagawa na rin ang mga plaka na higit kumulang sa 1 milyon para tuluyan ng maayos ang problema sa ating mga backlog. Alam mo, Miss Jen, yung mga tawag dito, yung mga registration, yung lisensya na hindi card at papel, pag yan ay tinupi at inilagay nyo sa inyong mga wallet, ang hirap ka kung minsan nagdidikit-dikit. Yes. Makikita mo, fade na. So, sabi ko, dito lang sa atin sa Pilipinas, yung meron kapag kinuhang drive, hahanapin mo sa wallet mo, mga nakatuping papel. Ang dami naman kasing mga papel din na kasamahan na nakatupi. Mga resibo. Naku, Kaya kung minsan, ang pulis, pagkakitang hinahanap na, sige na. Alas 10:22, sisimulan ho ng Department of Education na DepEd ang distribution ng nasa 18,000 pisong halaga ng Service Recognition Incentive o SRI sa mga kwalipikadong public school teachers at iba pang personnel ng ahensya ngayong araw. Batay po sa DepEd Memorandum, Ma'am Miriam, na may petsang December 15, sinimulan na ng mga school division offices at iba pang implementing units ang pagproseso ng payment nitong December 18. Ang distribution naman ay uumpisahan kinabukasan o ngayong araw na ito on December 19. So, alam mo na. Kailangan mo nang mamasko sa iyong mudra. Ayon sa DepEd, ang mga guro na nasa malalayong lugar ay maaaring bigyan ng exception sa cash-only mode sa distribution ng SRI kung hihilingin ng mga ito. Ang kanilang SRIs ay maaaring ibigay sa kanilang payroll ATM. Saan ating kang SRI? Nako, yan. Paano to si Christian? Wala sa kanyang ATM niya. Ha? Paano si Kevin? Nabasa tuloy na yan. Nakikinig ang kanyang asawa. Alam na sa inyo. Malalaman. Ayan, at bumaba naman ng 40 pesos ang farm gate price ng sibuyas sa Ilocos Region sa kabila ng demand ng sibuyas ngayong holiday season. So, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, dumating na ang paano basahin to, June? 21,000 metric tons imported onions dahilan para hindi tumaas ang retail price matapos umabot na ito sa 72 pesos per kilo nitong buwan. Ayan, malaking ibinaba.
Magsisimula naman ang anihan ng sibuyas sa Enero hanggang Pebrero ng susunod na taon kung saan inaasahang bababa ang retail price nito. Ayon naman kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, nakatakdang dumating ang 21,000 metric tons na iniangkat na sibuyas bago ang mismong araw ng December 31 pagkatapos payagan ng pagbili ng 17,000 metric tons na pulang sibuyas at 4,000 metric tons ng puting sibuyas. Hindi ako naniniwalang bumaba. Oo nga, mataas pa rin. Ay, nung isang araw, kailan ba? Ngayon ay Tuesday, Sunday, bumili ako ng sibuyas. Oo. 180 pesos ang kilo. Baka bukas, bababa na. Naku, sana hindi yung sa papela ang talaga nababa. Ay patas ng patas, parang gusto ko nang dagdagan ang binili kong sibuyas. At dahil nag-aalala nga ako, laging sabi ipababa, ay patas ng patas. Ano ba talaga? At sa ibang mga balita, ilang administrasyon na ang nagdaan, hindi pa rin natatapos ang pamamahagi ng lupa sa ilalim ng Agrarian Land Reform Program. Kaya naman nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makumpleto na ito bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Noong June 10, 1988, isinabatas ng pamahalaan ang Republic Act No. 6657 o Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Nilikha ang programang ito upang tapusin ang unfair na land ownership practices sa pamamagitan ng paghahati ng lupa at pagbibigay ng proper documentation sa karapat-dapat na may-ari nito, ang Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS. Kabilang sa ARBS, farm workers, landless owners at tenants na nagtatrabaho sa mga lukang pansakahan ng ilang taon. Ayon sa Department of Agrarian Reform, kahit magandang estratehiya ang CARP, hindi eksperto ang mga benepisyaryo nito sa pagninegosyo, kaya naman madalas silang napapagsamantalahan. Upang maranasan ng mga benepisyaryo ang totoong reforma, nagpahiram ang World Bank ng $370 million noong 2020 bilang financial support. Kung hindi ko hinati ito, may pang-story ka na naman. May mapapanood tayo mamaya. May papapanood naman ako story, Binson. Kung hindi ko pa hinati ito. Samantala sa pagpapatuloy ng balita na naturang balita, nitong December 11, 2023 naman, pinangunahan po ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng titulo ng lupa para sa ARBS sa Pasig City, Iloilo. Sa kabuuan, 2,779 land titles na i-distribute sa 2,143 beneficiaries. Sakop po nito ang higit sa 2,900 hectares of agricultural land. Sana all. Sa nasabing event, namigay rin si Pangulong Marcos ng farm machinery and equipment gaya ho ng tractors, mobile rice mill, corn sheller, palay reaper at thresher sa higit 3,000 beneficiaries sa Capiz, Guimaras at Iloilo. Nagpatayo rin ho ang DAR ng 2 tissue culture facilities na may greenhouses at solar power na makatutulong sa higit 7,000 beneficiaries sa Capiz at Iloilo. Sa patuloy na pamamahagi po ng mga lupang pansakahan, pati na rin ho ang mga makinarya at kagamitan, mapalalakas ang mga magsasaka at mapatataas ang productivity ng lupa na siyang titiyak sa food security at economic prosperity ng bansa. Kaya naman, pangako ho ni Pangulong Marcos, ginagawa niya ang lahat upang makumpleto ang land reform program sa ilalim ng kanyang administrasyon. At yan, inihain sa Kamara de Representantes ang isang panukala upang hindi na pagtrabahuhin ng mga employer ang kanilang mga empleyado sa labas ng oras ng trabaho ng mga ito. Applicable. Parang may mga gusto magpalakpakan dyan, ha? Ako'y napatigil. Parang mga gusto magpalakpakan dyan. Aamyandahan ng House Bill number 9735 ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang Presidential Decree number 442 o Labor Code of the Philippines. Sa explanatory note ng panukala, sinabi ni Rodriguez na layunin nito na magkaroon ng balance ang work, family at personal life ng mga empleyado. Binson. Yan. Sa France nga po, ayon sa mga batas, ay mayroong batas na nagbibigay ng karapatan sa mga empleyado na mag-disconnect sa email, smartphone at iba pang electronic gadget kapag tapos na ang kanilang oras ng trabaho. Sa ilalim ng panukala, hindi maaaring parusahan ng isang empleyado kung hindi ito nakasagot sa work-related communication na ipinadala sa kanya na lagpas sa oras ng pasok sa trabaho.
Ang employer naman ang inatasan na maglatag ng polisiya kaugnay nito. Ang employer ang magtatakda kung anong oras maaaring hindi sumagot ang empleyado sa mga work-related email, text o tawag alinsunod sa batas o sa ilalabas na rules and regulations ng kalihim ng Department of Labor and Employment ayon sa panukala. Sino bang nagsingit ng balita? Bakit yung siningit yan? Tapos tingnan mo ang delivery Oo nga. Tapos tingnan mo ang delivery ni Binson. Kaya nga, May pag ganun pa talaga ng pag ganun kamay. pa, Parang Basta lang po talaga ako, sir. Parang gustong bigyan ng diin na pagka Sinong nagpas researcher sa tatlong nun eh? oras. Ha? At, Sinong researcher? at ang pinatatamaan na yan ay ako. O parang may binibigyan din sa opisina, hindi na pwedeng pagtrabahuhin paglampas sa Ma'am, tatlong mamaya po oras. pag uwi ko dahil ako po'y nasa kapihan pa. Oo. Ngayon. Hoy, alas 10:30 na. Alamin natin na magiging lagay ng May panahon. balita pa ako, Jun. Parang may ay, gusto kong oo, isingit. may maganda ka Oo. pang May maganda akong balita dahil nga at si Governor nga ay nagbibigay ng mga pangmaskong handog. Pero syempre, hindi naman niya malalahat ang mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Batangas. Dito po sa bayan ng Bawan ay naging saksi tayo sa pagbibigay po ng kanilang pamaskong handog. Ito po ay lahat ng bahay ay mabibigyan ng ham at saka po spaghetti package po, yun po, oo. Ganon? Oo, lahat ng bahay dito sa bayan ng Bawan. Kaya nag-umpisa na silang mamigay June at nakasama nga si Jade bilang SK Federation President. Atin pong sinasaluduhan ang pagbibigay. Ito yung nagsimula pa nung pandemic. So, tuwing pandemic, ganyan ang nangyayari sa bayan ng Bawan. Kita mo naman sa mga nababalita. Ngayon naman po ay itinuloy-tuloy ang pamimigay at marami nga sa atin. So kanino nga ang proyektong ito? Kay Mayor Ryan Dolor ng bayan ng Bawan, kasama ang Sanggunian at saka syempre ang SK. Yan. So, may alam ka ba dyan sa Bawan na pwedeng malipatan? Marami sa Bawan na pwedeng kasi naghahanap malipatan. talaga ako ng matitirhan. Ayoko na rin sa amin din eh. Oo. Sinasabi nga ng Lilipat talaga ako. Gusto ko talaga sa Bawan. Karatig Bayan, ang sinasabi ng Karatig Bayan, mga nagte-text, hawag na naman po kami po ay madadali ng aming mga kababayan. Kasi napakagandang gawain nito, kaya ko lang naman ibinalita, bukod tayo ay sa nakatanggap, Jun, ay meron din tayong para magayahin ng ibang mga LGU. Baka naman may pondo tayo na paglaan para sa mga ganito. Hindi, joke. Ako naman ay nagbiro lang, pero natuwa ako kasi Mayham. Dito naman sa lungsod ng Batangas, ay parang ilang taon na rin kami na lahat ng kabahayan, ang totoo niyan, din nga sa amin sa Balagtas, ultimo na sa apartment, meron. Na nangungupahan, meron. So maraming salamat kay Mayor Beverly Dimacuha, kay Congressman Marvy Marino. Marino. At marami din salamat At ang aking hiling, nawa magkaroon din ng, ang tawag doon? Ham? Ng ham, ayan. Parang nung banggitin ko si Congressman Marvin Marino, tawan-tawa si Napangiti. Vinson. Napangiti si Vinson dahil ito'y ko lang na, pwede ko naman siguro sabihin, kahapon kami nagtatanghalian. Nabati namin si Congressman Marino kasama yung kanyang family, syempre. Kanyang mami at daddy kumakain. Aba, ay nung kami magbabayad na bayad na daw. Maraming salamat. Thank you po. Ay, ako gusto mo sumama, kaya lang sabi ko madadagdagan ng ibabayad mo. Ay, kung alam kong malilibre. Maraming salamat po. Ayan. Saan ba yun? Baka sakaling mamaya tanghali maabutan ko din. Ano? Ayan, at saka syempre Jun, dahil binanggit natin ang ating mga pamamahagi. Maraming salamat syempre kay Governor Dodo Mandanas. Thank Sa you po, dami talagang ang tawag dito, umuulan ng mga pamaskong handog dito sa ating mga kababayan. Lahat naman ay nabibigyan lahat ng sektor. Hindi nga lang po malalahat-lahat. Ito po ay proyekto ng ating Governor Dodo Mandanas. Taon-taon po. Ayan. Maraming salamat po. So muli sa mga ganyang mga proyekto na kumbaga sa pagdiriwang ho ng ating Kapaskuhan ay minatatanggap ang bawat kabahayan. Kami nagpapasalamat sa ngalan ng ating mga kababayan. So, wag niyo kalilimutan, next year, medyo may ham na dito sa... So, alamin ho natin na magiging lagay ng panahon ngayong araw at ihatid po yan ating mga kasamahan mula sa PDRRMO. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, December 19, 2023. Nananatili pa ring low pressure area itong dating bagyo na si Kabayan na huling namataan sa layong 290 km west-southwest of Zamboanga City sa may bahagi ng Mindanao.
Mababa pa rin naman ang tsansa na ito'y lumakas at muling maging bagyo. Subalit patuloy pa din ang pag-monitor nito sa mga susunod na araw. At base po sa datos ni Pag-asa ay posible pong maging direksyon nito ay papunta sa Palawan. Samantala, patuloy pa din ang pag-iral ng Northeast Monsoon na magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera. Habang ang shearline o linya kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na hangin ang siya namang magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, Aurora at Quezon. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan, dulot nga po yan ng mga kaulapan na dala nitong shearline. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 73% tsansa ng pag-ulan. Sa silangan at timog parte ay may 67% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:13 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Randasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Thank you, Raven. Mukhang si Raven hindi tumama sa rapol. Oo nga, hindi tumama sa raffle, ano? Hindi yata tumama sa rapol ito si Raven, ano? Malungkot yata ang ating ulat panahon ngayon. Hoy, alas 10:36 na. Yan po naging kabuuan ng ating mga balitaan ngayong araw po ng Tuesday. 19 nga po sa buwan ng Disyembre, taong 2023. At batian portion na tayo, Binson. Yan, opo. Ito po, patuloy na nakatutok sa ating Facebook live streaming. Sina Simpleng Pitik, yan, si Tin Damian, si Sir Brian P.I.O., si Tita Nilda De Villa, ang Tita Grace Briones, yan, si RJ Gabriel. Siyempre, nakasama natin kanina ang Batangas PNP Public Information Office. Good morning po sa inyo dyan. Kay Ma'am Sharon Perez Combali, sir. Good morning po. Ornal Tabares Jr. At Cheryl May Makoha Halili. Kay Ma'am Meg Calalo. Kay Ma'am Ella Panginiban Cueto. Kay Tito Roger Aguirre. At since ito na po ang ating last airing ng Tuesday Group ngayong taon, ay binabati ko na po agad ang aking mga inaanak. Yan, kay Azaya Banaag, Alexa Villena, Sean Gabriel De Chavez, Rowan Hendrix Virtus, Miguel Malyari, Nathan Gupit, Avery De Chavez, Donald Macaraig, Jen Macalintal, Macalin Arellano, Lionel Alexis Makatangay, Mateo Ali Marasigan. Yan, kung walang mapasko ang ninong, bigyan nyo ng ninang. Yan. Merry Christmas, everyone. Ang haba ng listahan. Lahat inaanak mo yon? Opo. Nabati na daw niya kaya pwede nang walang papasko. Hindi ubra yun. Oo, sa mga binati mong yan, dapat, sa dami ng binati nitong listahan, kulang yung bonus mo? Meron, sir. Meron ba? Meron ka daw. Meron ba? Ha? Malaki pang ngiti niyan. Ay, pero hindi. Yung kahapon na, kasi yun, nangaroling sila kahapon. Sa iyo yata pupunta may mamaya. May party pa daw mamaya. Alis ako mamaya. Paalis na ako after nito. Papunta ako sa OPG. Hoy, baka may mga uunahan ko na si Carl Ambida, nabanggit mo kanina. Wedding niya yata bukas. So, yan. Best wishes. At, si Carl at kay Jay, kay Attorney Jane. Oo, kay Attorney Jane. At sabi nga ng ating Vice Governor, love, love, love. At saka Jun, dahil ikakasal nga bukas si Carl, ay ikinasal naman nung isang taon, araw na ito, ang aking anak na si Jaina Jade Aguilera Balitaan. So, ibig sabihin, si anniversary niya ngayon. Anniversary ngayon ni Michael Balitaan at ni Jaina Jade Balitaan. Oy, baka naman. Hindi ko naalala, sabi niya, Mama, magpaluto ka ng pansit, diyan sa kabilang bahay at sa kabilang bahay pa. Kasi, bakit? Anniversary ko po. Gayon? Pero sinabi niya sa opisina. Wala siyang nabanggit. Wala siyang nabanggit sa opisina. Pwede pa nakikinig yun. Yan na, ikaw ba yung nakasubaybay ngayon? Ayan, happy anniversary at parang nag-anniversary din. Hindi natin nabate. Naunang nag-anniversary. Si Kevin at saka si Graciela. Oo nga pala, si Kevin. At parang, sino ba nakita kong ang iyong anak? Oo. Di ba? Si Kela? Si Kela. Oo. Ayan. At malapit na mag-isang taon si Kela. Oo nga. Oy,
Pasalamatan mo naman, Binson, yung ating mga technical dyan. Yan, syempre, pinapasalamatan po namin ang ating technical team ngayong araw na pinangungunahan ni Christian Andal, ni Avon Luca Gimbal, ni Kevin Medrano, ng Tito Roger Aguirre, ni Jun Lindo Naguda, at ni Froilan Salcedo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, nanonood din ang aking, baka magtampo ang aking pamangkin na si Mia Almares, Aldovino Almares yan. Nakita yat si Alfred Samudio na nanonood din sa atin ngayon. Yan, hello Alfred. At muli akong nagpapasalamat sa lahat ho ng nagpaabot ng kanilang munting regalo. So sa mga hindi pa, ako naman ay hanggang Biyernes pa rin na naghihintay sa inyo. Tita Paulette, thank you kay Jonas. Ako, binanggit ko tuloy ang mga, baka malimutan ko yung iba. Anyway, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa mga nagpaabot ng regalo. Hindi ko na mabanggit isa, pero syempre number 1, si Governor Mandanas, si Vice Governor, si Ma'am Abel. Ayan, sa lahat po ng mga nakaalala, maraming salamat. Sana all. Wala na kaming oras. Saka na po ni Governor Dotto Mandanas at ng buong pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Nang pamuno ang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa ating sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si June Magnaye. Patuloy po nga angat at giginhawa ang ating pamumuhay basta tayo'y nagkakaisa, nagtutulungan. Ito naman po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. At ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.